Unlad, Pilipinas. Kaya namin tinawag ito na Old Enchanted Balete Tree with Fish Pa kasi may mga kababalaghan din nangyari noong sinaunang panahon. May taas na umaabot sa 120 talampak. May laking katumbas ng 25 kataong pumapaligid dito. Ito'y nabubuhay sa loob ng humigit kumulang 500 taon. Ito ang puno ng balete na pinaniniwala ang pinamumugaran ng kababalaghan. Ano nga ba ang hiwagang bumabalot sa kakaibang punong ito? Narito ang kwento ni Alejandro Duran na lumaki at nagkamuang sa lugar kung saan matatagpuan ang mahiwagang puno ng balete. Tatawagin kami nung matanda na nakatira dun sa kabilang kalsada. Lagi talaga niyang ikinukwento sa amin na gustong-gusto naman namin na marinig palagi yung nangyari sa kanya. Magtakip silim na yon, mga 6 o'clock. Habang naglalakad siya, may tumawag sa kanya na tao. Sabi, pare, hintayin mo ako, sabay tayo maglakad. Ngayon, hinintay niya, habang naglalakad sila, tinitingnan niya talaga yung tao. Hindi raw niya talaga kilala. Tingin niya, tisoy, katsila na talaga yung kutis, napakakinis. So, tinanong niya yung tao. Sabi niya, pare, kanina pa talaga kita tinitingnan, hindi talaga kita kilala. Sino ka ba? Taga saan ka ba? Ang sagot ng lalaki, sabi, ano ka ba naman? Magkapit bahay lang tayo. Isa lang nakatira dito noon eh. Nag-iisang bahay lang yung tinitirhan niya, yung kanyang bahay. Sabi niya, iba na to. Sabi nung tumawag sa kanya, magkapit bahay lang tayo, si Pablo Cabibo ako. So nagpakilala na noon pa yung nakatira dito. Nung dumating na sila dito, pumunta siya sa bahay niya. At saka yung si Lolo Pablo naman, pumunta rito. Paglingon niya, wala na. Subalit hindi lamang nagtatapos sa kwento ng matandang kapitbahay ang tungkol sa puno ng baleteng ito. Dahil mismong si Mang Alejandro ay may makakatindig balahibong karanasan nung kanyang kabataan kaugnay nito. Ang majority namin maganda talaga. Nangyari na biglang nawala siya sa loob ng halos 1 linggo. So hinanap namin. Nag-iingay kami. Nagkuha ng mga lata. Basta nag-iingay kami lahat, mga estudyante. Makalipas ang 5 araw na pag-iingay at paghahanap, bigla na lamang lumitaw ang nawawalang majorette. Nakita namin dito sa isa sa mga sanga nito na nakayapo sa sanga na nakatulog. Kinuha raw siya nung apo ni Lolo Pablo at saka itong balite na to is napakalaking kasol daw talaga. Hanggang sa kasalukuyang panahon, patuloy pa raw ang nagpaparamdam sa kanila sa pamagitan ng panaginip ang tinatawag nilang may-ari ng puno ng balete na si Lolo Pablo Cabibo. Isang araw daw, pumasok sila sa loob sa panaginip niya. Napakaganda, napakalaki na castle daw ito. Hinanap na bali, na-meet nila si Lolo Pablo. At sinabi niya kay Lolo Pablo na, Lolo, hindi ka ba naasiwa sa ginagawa nila ni Papa at saka ni Mama dito sa paligid? Ang sagot ng mga matanda, sabi, hindi, napakabait na kapitbahay sila. Katunayan yan, bukas, sabihan mo si Papa mo na may ibibigay ako sa kanya na kailangan alagaan niya mabuti kasi
Basta bigay ko yon. Kinabukasan, bigla na lamang may dumating mula sa di umano'y mahiwagang puno ng balete. Biglang nahulog ang baging. Napakalaking baging. Nahulog talaga. Aywan ko lang kung bakit nahulog. Wala namang hangin, wala namang walang malakas na ulan. Nahulog talaga, napakalaking baging. So inalagaan ko hanggang ngayon. Yung baging na yun, parang ginawa kong decoration sa loob ng restaurant ko hanggang ngayon. Sa ngayon, nananatiling matayog ang pinaniniwalaang mahiwaga ang puno na ito ng balete, kung saan may tubig na dumadaloy mula sa bukal sa mismong ilalim nito. At mula sa dumadaloy na tubig na nanggagaling sa bukal, may mga mumunting isdang naninirahan dito na kung tawagin nila ay pait-pait, engkanto, elemento, multo ng sinaunang tao, anuman ang kababalaghang nagparamdam dito, ang mahalaga para kay Mang Alejandro ay mayroon siyang maayos at magandang ugnayan dito. Lahat ng mga gawin ko, kahit kunting bagay na gagawin ko, nagpapaalam talaga ako sa kanya. Kumakatok ako doon sa likod ng balite. Sasabihin ko, Lolo Pablo, kung ito ang gagawin ko, nagpapaalam ako. Ito ang gagawin ko. Kung hindi mo gusto, magpaparamdam ka sa akin. Ang lugar na ito ay tinatawag na ngayong The Old Enchanted Balete Tree and Fish Spa na kadalasang dinadarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Ito ay matatagpuan sa Circumferential Road sa bayan ng Lazi, lalawigan ng Siquijor. Ang lalawigang ito na kabilang sa 4 na probinsyang bumubuo sa Central Visayas Region ay kadalasang may imaheng nababalutan rin ng hiwaga at kababalaghan. Bakit nga ba mayroong ganitong konsepto? Saan at kailan nagmumula ang ganitong paniniwala? Alamin natin sa historian at social sciences professor na si Mary Grace Bahian Lubguban na isang lokal ng islang lalawigan ng Siquijor. The word Siquijor, or the term Siquijor, practically was derived from 2 etymologies. First and foremost, legend would say that the word Siquijor or Siquijod actually came from Quixod, K-I-H-O-D. The word Quixod was actually a native or a local chieftain or ruler at that time, because according to stories of old folks, prior to the coming of the Spaniards, every village or barangay in this particular island was actually governed by a chieftain. So Quixod was known to be a good, a wise, at the same time, a strong or a ruler or a chieftain. The second derivation was that the Quixod was derived from the Spanish word, local derivation of the Spanish word Quixod, Q-U-I-H-O-D, which means ebbing tide or low tide, because stories would tell that when the Spaniards came to this island, it was practically low tide. Ngunit sa kabila ng mga alamat na ito, mas nakikilala ang island province na ito bilang The Enchanted Island. That particular label came decades ago. The stories of local healers, or what you call mananambal, who were sort of practitioners known to practice black magic related to witchcraft and sorcery. May karagdagang paliwanag naman kaugnay nito ang officer in charge ng Siquijor Provincial Tourism Office na si Cle Bern Paglinawan. It has been known because maraming pumupunta dito na magpapagamot sa mga albularyo, at saka may naririnig din sila na medyo may mga witchcraft, something like that, no? So parang ano lang yon, haka-haka noon. But then in the real sense, wala naman talaga, no? Parang may mga tao lang naman noon na nagpa-practice, but then hindi naman talaga. At para sa isang individual na ipinanganak, lumaki at napamahal ng lubos sa islang lalawigan ng Siquijor. Right now, I would say that what makes the island enchanting are the tourist attractions, the rich history and culture, the rich tradition, and the peaceful and the hospitable people in the island. Sa lugar din namin na marami siyang mga magagandang tanawin, nagiging enchanting din siya
dahil nakaka-enchant naman ang mga natural landscapes ng Siquijor. Sa katunayan, dahil na rin sa likas na yaman ng lalawigan ng Siquijor mula sa kagubatan at karagatan nito, unti-unti na itong nakikilala bilang The Healing Paradise at ito mismo ang isinusulong ng pamahalang lalawigan nito. Our governor wanted to change the image of Siquijor into a healing paradise dahil naman marami din ditong nagpa-practice ng traditional healing using herbs and the gifts, talents that were given to them by the Almighty or by the saints. So yun ang ginagamit for traditional healing. Ang pagsulong sa imahe ng islang lalawigan ng Siquijor bilang The Healing Paradise ay mas lalong napapaigting sa taunang pagdiriwang ng tinatawag nilang The Healing Festival. The Healing Festival is actually a meeting place or a gathering of all the local herbolarios or mananambal, the healers, the healots, the practitioners of the black magic, quote unquote, and they say the white magic, quote unquote. But practically it's a promotion of promoting the province not only to the country but to the whole world. Isa sa isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Siquijor ay ang healing method na tinatawag nilang bolo-bolo. Ito ay tumutukoy sa tunog na nagagawa sa tuwing hinihipan ng manggagamot ang kawayan na ang isang dulo nito ay nasa isang baso ng tubig. Bolo-bolo is actually the use of the bamboo, the pie and the bamboo tube, and then there's a glass of water used by the folk healer or the local healer, and they would be able to identify whether there is a problem or you have toxins in your body. At dahil kabilang si Professor Bahian Lubkuban sa pag-aaral at pananaliksik sa mga halamang gamot kasama ang mga herbalist o ang tinatawag nilang mananambal, may kakaiba rin siyang karanasan kasama ang mga ito. When we had the research in the mountains, there were times that I was able to go together with the herbalists on the mountains, but they would tell us that they have their own sort of orasyon or ritual or prayers. They would tell us that it would be safe for us to go with them because when they have uttered that particular prayer or ritual before entering in the forest, we would be safe and we would not be able to be bitten by snakes or whatever. Anuman ang kaganapang ito na hindi rin kayang ipaliwanag ni Professor Bahian Lubkuban, ipinagmamalaki naman niya ang kakayahang magpagaling ng kanyang mga kababayang Siquijudmo. Mula sa madilim na pagkilala sa islang lalawigan ng Siquijor, unti-unti na itong nakikilala dahil sa likas na yaman nito at sa kabaitan ng mga taong naninirahan dito. Katulad din ito ng unti-unting pagpapaliwanag sa buong lalawigan ng katangi-tanging electric cooperative dito, ang Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco. Prosielco is an island electric cooperative situated in the Visayas. It was incorporated in December 1977 and started its operation in October 1982. It is a non-stock non-profit electric cooperative and organized and registered under Presidential Decree number 269 as amended. So in its 37 years of operation, it continues to grow from small, medium, but now a large cooperative. Performing well, continues to receive award from NEA. It is mandated to supply electricity to its captive market within the franchise area in an affordable manner. Kung may katangi-tangi mang ipinagmamalaki ang Prosielco, ito ay ang kanilang samahang higit pa sa pagiging isang kooperatibang elektrikal, kundi isang masaya at malaking pamilya. Yung mga empleyado dito nagkaintindihan, the solidarity that we have, honestly working with the co-employees. We are very close to each other and there is no faction among the employees. Total honest yung mga empleyado at saka absolute honest at saka total solidarity yung pinapractice namin talaga. We are very united
the solidarity of the employees are very strong. Even despite our religious differences and religious affiliation, we continue to enhance our spiritual growth kasi every morning we have our daily Bible reading before we start our work. Ang ipinagmamalaki at maliwanag na estado ng Prosielco sa kasalukuyan ay nagmula rin sa isang madilim at makulimlim na nakaraan, lalo na nang sinalanta ang lalawigang isla ng Siquijor ng isang malakas na bagyo. November 12, 1990, binayo ng bagyong Ruping ang lalawigan. Nagkalat ang mga natangay na puno sa mga kalsada at kung saan-saan pa. Daan-daang poste ng kuryente ang natumba at nasira, dahilan para mawalan ng kuryente ang buong lalawigan. At dahil na rin sa maghapon at magdamag na serbisyo ng Prosielco matapos ang bagyo, muling naayos at naipatayo ang Mula nang maitatag ang Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco noong December 22, 1977, nagsimula na itong maglingkod sa pamamagitan ng pagpapailaw sa mga poblasyon at kanayunan sa mga bayang sinasaklawan nito. It has 6 municipalities in its coverage area. Ang 6 na munisipyo na ito ay ang Lazi, Larena, San Juan, Siquijor, Talinting at Maria. Sa munisipalidad ng Maria, matatagpuan ang kaisa-isang presinto sa bansa kung saan ang lahat ng mga bumubuo rito ay kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit ito ay tinaguriang the Philippines' one and only all-women police station sa pangunguna ng Chief of Police na si Judith Besas. Ito po ay bunga ng malikot na pag-iisip ng Regional Director namin, Police Brigadier General Debold Encinas, which is now the new designated as Regional Director of NSRPO, na gusto niyang gumawa ng isang kakaibang konsepto ng empowered women. Dahil sa pambihirang istruktura, ang presintong ito na mas kilala sa tawag na Mariang Police, minsan ang nakuha ang atensyon ng international news media na Al Jazeera at napasaludo ito dahil sa tapang ng mga kababaihang pulis na humarap sa hamon at peligro. The challenge is very tough. Ang hirap po kasi yung syempre, although empowered police kami, yung strength ng kababaihan is syempre physically mas kailangan pa din po namin. Tapos majority ng sa organization is male-dominated. Tapos yung mga pasaway, yung mga criminals are those apprehended are male. So kailangan talaga namin ng support from the other agencies. We have the BFAR, DNR, and other stakeholders from the community. Sa kabila ng tapang at hangaring makapaglingkod sa bayan, hindi pa rin maiiwasang isipin na kailangan nilang maisakatuparan ang inaasahan ng karamihan. The pressure is there kasi kailangan po naming i-sustain tsaka i-meet yung expectation ng mga tao kung ano ba talagang, kaya ba talagang ibigay ng mga babae yung serbisyong binibigay ng mga lalaki, which is also, this is the first ever all-women police station. So we have to meet the expectations na kaya ding naming patunayan na hindi lang to pansamantala, na kayang i-sustain yung Mariang Police and we can compete with other male-dominated police station. Sa pagkakaroon ng mga Maria sa police station ng bayan rin ng Maria, pinapatunayan lamang nito ang pagpapanatili at pagpapatuloy ng tinatawag na women empowerment. We're not really representing only the Mariang Police, not only the police women of Maria, but rather we're representing all the police women in the organization. Kung may isa pang matinding patunay ng women empowerment, ay ang pagtatalaga sa kauna-unahang babaeng general manager sa kasaysayan ng rural electrification. Siya ang naging tanglaw ng Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco sa nakalipas na 25 taon. Ito ay sa katauhan ni General Manager Laureen Malolo. Being the first
lady regular manager in the Philippines in the history of rural electrification, it was really very difficult for me because at the start, the people used to have this image, man image as a general manager, and parang as a lady manager, parang hindi pa yun usual, no, at during my time. Pinatunayan ni GM Laurin ang kanyang kakayahan bilang pinuno ng Procelco at ang tangi niyang sandata ay ang pinagmamalaking karanasang makapagtrabaho sa kooperatibang ito ng ilang taon sa iba't ibang posisyon. I started as a secretary to the general manager, and I rose from the rank. I was the office management service department manager. I became the staff assistant GM. I also was a radio operator. So bali, I rose from the rank, almost all positions na except on the technical. Pangarap lamang noon ni GM Laurin na mapaganda ang takbo ng kooperatiba at makapaglingkod sa kanyang kapwa sikihod nun. I really did not dream of becoming a manager. When that position was offered, of course I applied, but I said to myself, and I even said to the Lord, if you believe that the cooperative will be better managed if I will be taken in as general manager, then give the position to me. But if not, give it to somebody else who could manage the co-op well. Nang siya'y mailuklok sa pwesto noong ika-1 ng Hulyo taong 1994, sinimulan na niyang hinarap ang mga hamon at pagsubok para mailagay sa maayos ang Procelco kasama ang mga empleyado nito. During the time, our cooperative was small. No? And then we rely on the meager resources that we have. So we have to make both ends meet to be able to survive. We were the one who managed, the generation was with the cooperative. No, it was only in 1986 when the government took over the generation of power. No, it was given to the National Power Corporation. Bagamat nasa ilalim na ito ng NAPOCOR o National Power Corporation, hindi pa rin madali para sa pamunuan ng Procelco na maiayos ang lahat para maibigay ang nararapat sa mga nasasakupang bayan dahil sa iba pang mga suliranin kailangan nilang harapin. Even if the generation was taken over by the government, still it was very hard for us to make both ends meet because our rate was so high at the time already and walang subsidy from the government for us to operate. So talagang pinaghirapan namin, and then plus we have to make sure that we meet with the standard set by NEA. But we were able to survive despite all this. Wala nga sigurong imposible para sa taong may dedikasyon at pagpupursige dahil hindi nagtagal, lumaki ng lumaki ang kooperatibang animoy wala ng pag-asa noon. When we were small, we dreamed of becoming medium. Yeah, that was we did not dream that we dreamed of becoming medium. Then when we got the medium, we dreamed again of becoming large. So now we are in the large. 2 taon matapos maupo sa pwesto bilang pinuno ng Procelco si GM Laurin, nagsimula ng magliwanag ang kooperatiba at magdingning dahil sa mga parangal at pagkilala sa kanilang natatanggap. AAA Cooperative. Ever since nung nag-A pa ang pinaka-highest, nag-A din kami. We were able to get the highest category. Then nung nag-AAA, consistent kami, nag-AAA until now. The Law System Laws Award, AAA Electric Cooperative Award, Best in Collection Performance Award, and Best in Region Award. Those are the most of the awards that we receive every year. Just like recently, the 50th years of NEA, we received the consistent AAA Electric Cooperative, the Collection Efficiency Award for consecutive 10 years, then the Law Systems Laws Award, then the Best Region Award. Taong 1996 rin nang maigawad kay GM Laurin ang Outstanding General Manager Award. Pagsapit ng taong 2000, nakamit na ng Procelco ang Hall of Fame Award para sa Most Outstanding General Manager at Most Outstanding Electric Cooperative. Ang mga parangal at pagkilalang ito ay nagsisilbing inspirasyon ng buong Procelco. Ngunit para sa pinuno nito, we don't strive to get the award, we strive to serve
the people. Kasama sa pagpupursige niyang ito ay ang pagiging matatag para maipaglaban ang kanyang mga pananaw at paniniwala para sa ikakaunlad ng Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco. Katulad ng mga policies sa Department of Energy na hindi pwede, you have to go back to square one. Sabi ko, try ko. I'll defend this to them. I'll tell them that this is what I'm doing. I was able to get a very low cost. Why should I go back to square one? And then I was able to prove them. And yun, na ano kami. Parang itry ko yung mga possibilities na sabi nila, hindi. I really go for itry ko pa rin. Ganito magtrabaho ang empowered woman na si GM Laurin dahil batid niyang sa bandang huli. Despite the hardships, despite the trials, ang daming luha, ang daming pero at the end, we come out victorious. Ang tagumpay niyang ito ay bunsod na rin ng hindi mapapantayang suporta at patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga empleyado sa kanya. Hindi ako napipressure kasi I delegate. Hindi nagiging magaan yung trabaho ko kasi I don't mag-give it. Parang hindi ako ang hindi ko pinapasan. I share this with my employees, no? So pag kaya nila, sige, solve nyo lang yan. Kasi pag yun ang decision nyo, i-support ko yan. Pag parang ganoon, pag may mga suggestions sila, sinusuportahan ko. Hindi sa ako lang. We share the burden. Kabilang sa laging tumutulong kay GM Laurin, ang isa pang empowered woman na siyang president ng Board of Directors ng Province of Siquijor Electric Cooperative na si Emily Gomos. Directors and the management, we work hand in hand. So at least for the director, we really give our total support, participation, and you could see the oneness of the board for 8 years. One word, one heart. I could just imagine how we struggled much during the time when we started Prosielco. For us, almost the pioneer. You could really see how we started and now how it flies. Dahil na rin sa maayos at matatag na pamamalakad ni GM Laurin, katuwang ang Board of Directors at mga empleyado sa nag-iisang electric cooperative sa islang lalawigan ng Siquijor, ito ang tanging masasabi ng mga katrabahong napamahal na sa kanya. GM Lulot is really a very special person. Very special. He has the mind, he has the heart, and very religious. Laurin is a strong woman, a principled woman, and she believes that the culture and values of the people, the Prosielco family, would be of great help to become a successful electric cooperative. Parang nanay namin yan dito sa Prosielco. Walang kahit kung anong, siguro kahit family problem namin, pwede mong ilapit sa kanya. GM Laurin is a very strong woman na kaya niyang labanan kung anumang mga outside forces na gustong pumasok or sumira sa Prosielco. Amazing GM siya at saka strong woman. You just have to be strong. Especially if you lead a group, you have to be strong, honest, and be true to yourself. Ang mga mababangong katagang ito ay hindi lamang tulak ng bibig, kundi isang katotohanang nasasalamin sa bawat malalaking kaganapan at pagdiriwang ng isang samahan at pamilya na tinatawag nilang Prosielco. Prosielco is like the pearl. The more it faces trials, difficulties, and challenges, the more it shines in service and become the rarest pearl in the midst of our master, who is in search of that rare pearl. Love should always go hand in hand with our service to our member consumers. For without love for our co-op, love for our work, love for our fellow employees, love for our member consumers, we would never be able to achieve our dreams. At sa pagtupad at pag-abot sa mga pangarap na ito ng Prosielco, natutupad at naaabot na rin ng taong bayan ang kani-kanilang pangarap sa tulong ng dekalidad na elektrisidad. Ang Siquijor ay isang 5th-class island province na may lawak na 337.49 square kilometers. Ito ay napapaligiran ng mga lalawigan ng Cebu, Negros, Bohol at ng Mindanao.
Minsan, isang panahon, bukod sa pagkakaroon ng imahe bilang The Enchanted Island, nakilala rin noon ang islang lalawigan ng Siquijor bilang Isla de Fuego o Island of Fire. Siquijor was actually called Isla del Fuego or Island of Fire because in the past, according also to stories, or in fact there were records in Spanish, some of the Spanish historical documents. During those times, wala pa kasing kuryente ang Siquijor, and then when mga barko dumadaan along sa coast ng Siquijor. Part of Miguel de Legazpi's team who came in this country in 1565 was able to, when they came to the Visayas region, they had their camp in Bohol, and Bohol is a nearby province in Siquijor, and they were able to pass by, and they were able to see this particular island at a distance covered with fireflies. They see Siquijor nag-iilaw, kaya tinatawag nilang Island of Fire, but yung mga ilaw na yon ay galing sa mga fireflies. According to old people here in the province, the mulave trees are practically abundant in this island, and practically during nighttime, these mulave trees are swarmed with fireflies. May mga paniniwala, lalo na mga matatanda, na kapag ang isang puno ay napapalibutan ng mga alitaptap, ito rin daw ay pinamumugaran ng mga engkanto at iba pang mga hindi nakikitang elemento. May katotohanan man o wala sa sabi-sabing ito, buong tapang naming hinarap ang dilim ng gabi at sinuyod ang makapal na kagubatan para lamang makapaghanap ng mga alitaptap. There was actually sir, another name of Siquijor by local folks. It was Katugasan. Katugasan is actually from tugas, commonly called tugas, which in English, mulave tree. Sinadya naming puntahan ang isang mataas na burol na pinaniniwala ang pugad ng mga alitaptap. Makalipas ang halos isang oras na paghahanap, ito ang aming natuntun. Isang kamanghamanghang karanasan na masaksihan ang mga alitaptap na ito sa panahon ngayon. Ito'y dahil sa paniniwalang ito nga ang indikasyon na may engkanto at iba pang hindi nakikitang nilalang sa punong iniilawan nila. Ngunit kung mayroon mang tunay na kamangamangha sa kasalukuyang panahon, ito ang pagpapailaw sa 134 na barangay sa ilalim ng 6 na munisipyo na nasasakupan ng Province of Siquijor Electric Cooperative o Prosielco. Without electricity, Siquijor would never be this known, and it would never be developed as it is today. When Prosielco comes, it's really like a miracle. It uplifts the living standard of the people. Children are in school, even going to Dumaguete for school. And then we slowly develop the small businesses in the homes, or even creating small factories or whatsoever that they could really use also the power. Without Prosielco, this will not come up. At ang lahat ng mga ito'y naisakatuparan dahil na rin sa mga programa at proyektong ipinatutupad ng Prosielco. Isa na rito ang pagkakaroon nila ng mini SCADA sa kabila ng pagiging isang island cooperative nito. The mini SCADA that we have, it's technical. I go for high-tech. Kasi nakita namin na kailangan na talaga kahit hindi tayo mag-level up doon sa mga technologies na bago, at least meron tayo unti-unti tayong umaangat ng yung sa mga innovations natin, yung mga bagong innovations. Our reclosers can already communicate sa office namin, tapos ma-monitor na namin yung voltahe sa planta. Hindi sila makapag namin na yung voltahe na binibigay nila is parang mababa ba or mataas, kasi ma-monitor namin kung ano yung voltahe na binibigay nila sa amin. Tapos ma-monitor na namin yung bawat consumer, no? Makita namin yung movement ng metro nila. Pag may reklamo, titingnan namin sa monitor. Nagpatupad rin ng kakaibang sistema ang Prosielco para mas mapadali at mapagaan ang serbisyo sa mga pinaglilingkuran nito. Ito ay tinatawag nilang read, bill,
collect system. This read, bill, collect, ano namin to, isa sa mga solutions na makasave kami sa collector, no, collection, kasi at saka early ang pasok sa pera kasi read, bill, collect. By the time binasa siya, nakapag-bill kami, tapos nakapag-collect ka, nag-generate ng resibo yung ano namin, nakapag-generate ng resibo yung ano namin, yung meter reader collector. Noon, yung sa billing namin, nag-manual kami, isulat namin yung pangalan ng consumers at saka address. Pero pagdating ng nag-online, nag-computerization kami, yun na, nag-ano kami ng sayon na gadget at saka mayroong printing para mag-deal sa mga consumers. And then, after, nag-adapt kami ng Android, yung sa cellphone na para yung mga meter reader collector, komportable sila sa sa field, pag-reading sa mga konsumante. Yung collection ng meter reader in the afternoon, mai-remit ka agad. Saka makita doon yung magkano yung nakolekta niya, sino yung anong oras siya nag-start, anong oras siya nag-end, saan siya anong oras na may bakante. Isa na rin dito ang round-the-clock na serbisyo ng linemen na palaging nag-aabang sa elektrikal na pangangailangan ng mga kababayan. 3 shifts po kami ng duty. Start po ng umaga, 8 a.m. Tapos, matatapos po yun ng 5 p.m. So, iba na naman po yung shifting noon. Bari, 3 shifts, yung third shifts, galing po ng 1 a.m. to 8 naman po. Bukod pa rito, nakapagpapatayo rin ng isang staff house ang Proscelco na ipinangalan sa dating general manager na si Isagani Ramos. The log cabin that we have, all these materials na ginamit namin are all scrap materials ginamit namin na magiging Tapos yung office namin, nakita nyo, may may mga improvement doon, bago na yung mga ceiling. This ceiling na namin, hindi namin inutang to. Yung mga scrap materials, binenta namin, binili namin yung pang-ceiling namin na metal paring at saka yung mga ganun. Parang yung mga resources namin na pwede pakinabangan, ginawa namin. At ang siyang tunay na pinagmamalaki ng Proscelco mula nang maupo sa pwesto si General Manager Laureen ay may kinalaman sa singil sa kuryente sa pagitan ng 10 at 11 piso per kilowatt hour. I started in 1994, July 1, 1994 as a general manager. And since then, I did not increase the rate of the member consumers until now. Since 1994, the cooperative does not have a rate adjustment or rate increase. We still continue to manage that to maintain the profitability of the co-op, minimizing also our expenses. For the long time na hindi namin, ginawan talaga namin ng paraan na hindi ma-charge sa consumer whatever namin projects. Subalit higit pa sa pagbibigay ng dekalidad na elektrisidad sa 6 na bayan ng isang lalawigan ng Siquijor ay ang pagtulong sa mga kapwang nangangailangan sa iba't ibang mga pamamaraan. We offer house wiring loans to our member consumers, and usually during August, we go to some schools, tapos pakainin namin yung mga pupils doon. Si Proscelco, talagang mga major activities sa simbahan, part si Proscelco, lalo na ito, kami ang gumagawa ng Christmas tree sa simbahan. Proscelco yan, ang dyan. So ng mga lights, tapos pag may mga activities, yan si Proscelco tumutulong sa mga Nagpunta kami doon sa pinaka-tuktok sa isla, tapos we gather the old people, 75 years old and above. Tapos binigyan namin sila ng bigas, groceries, tapos mayroon kami doong sayawan, tsaka kantahan. An Encounter with the Diamonds, yan ang tawag na. An Encounter with the Diamonds, wherein ginagather namin yung mga member consumers na 75 years old and above. So, kasi usually, yun ang namin, napag-isipan namin na why not have this activity? Kinausap namin, in-acknowledge namin yung mga talents nila, tapos sinayaw namin sila, binigyan sila namin ng mga groceries, bigas, tapos nung nagsayawan, nagkantahan,
binigyan din sila ng award, yung mga winning, parang ganun. Tapos parang nagustuhan ng mga matatanda kasi parang first time na nangyari yon. Happy sila, ayaw nilang mag-stop. Ang pagtulong sa kapwa mula sa mga programa at proyekto ng Proscelco ay hindi lamang nakatuon sa iilang sektor o samahan, kundi sa pakikipag-ugnayan na rin ito sa mga lokal na pamahalaan. Katulad ng sa bayan ng Larena kung saan matatagpuan ang tanggapan ng Province of Siquijor Electric Cooperative. Larena is the port of entry of the province of Siquijor. Considering that we have the major port servicing the or connecting the ports of Dumaguete, Tagbilaran, Cebu, and Plaridel. Meron kami mga outreach program, but then yung pinakaano siguro, yung mga activities sa LGU, our connection with LGU, especially sa Larena, kasi maganda yung partnership namin sa Larena, kasi dito kami sa office, ang office namin dito sa Larena, so yung partnership namin with LGU, nag-participate talaga kami, like pag sa Christmas, opening ng sa Christmas, nag-participate kami sa mga, sumasayaw kami sa may tapos sa fiesta, may talagang part si Proscelco. Our relationship with the electric cooperative, Proscelco, is very strong. We tend to work together, and normally we invited Proscelco to be part in our planning, and in fact the manager itself of Proscelco, Madam Lorraine, usually is being included in some of our special committees being created by the local government. If there are some misunderstanding, we really have to communicate them either in writing or visit them. So at least we could trace out immediately the problem, and then we could discuss and we'll come up with the best solution for the people, of course. The power generation that we get from Proscelco and of course the power provider SIPCOR has contributed a lot to our development, considering that the growth of our economy rely mainly on the electric power that they have been giving to us. Kasama na sa industry na tinutukoy ni Larena Mayor Dean Villa ay ang industriya ng turismo, dahil isa ang islang lalawigan ng Siquijor sa dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista ngayon. On the side of tourism, we really need the support of the electric cooperative in terms of the services that they have been giving, so that in order to cope up the needs of the industry. Kung tutuusin, ang islang lalawigan ng Siquijor ay tunay ngang enchanting, hindi dahil sa mga kwentong kababalaghan, kundi dahil sa mga natural na atraksyong tunay na nakakabighani. Salagdoong is, I think, the premier tourism destination of Siquijor because of its really white sand beach and a isolated place. So wala talaga siya mga bahay-bahay doon. And then you will pass by a Molave forest before you get in to Salagdoong. In Salagdoong, even if it's low tide, the water is still deep and you can still swim. Cambugahay Falls is a parang cascading falls, maybe 3-tiered or 4 na pababa ng ganyan. It's not yet developed as in other falls, no? So parang ano lang siya, yung parang natural, no? Isa pang madalas pasyalan ng mga lokal at banyagang mga turista ay ang Kapilay Spring Swimming Pool sa bayan ng San Juan. Ang masarap mag-swimming dito sa Kapilay kasi very refreshing yung tubig, malamig na malamig, tsaka libre pa po, open for public po siya. Maganda kasi malamig at saka makapag-relax ka ng maayos at saka para malilimutan mo yung mga problema mo na. Cantabon Cave is not so much big, but it's a person can pass through it. And then when you get inside, you have to walk maybe about 100 meters to get inside to the cave. We have Bandilaan. In there, may may tower going up sa highest peak.
para makita mo yung buong island. Ang mga tourist attraction na ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit may mga naglalakihang resorts at hotels sa islang lalawigan ng Siquijor. Coco Grove is a 5-star resort, beach and resort. We offer accommodations, we have spa, we also have dive centers here, and we have actually at our back, it's the Olympic-sized swimming pool. Usually our guests here are international and also locals. At sa 8 hektaryang beach resort na ito, hindi maikakailang isa ito sa mga pinakamalaking stakeholder ng Proscelco. For the air conditioning, of course, our guests mostly ask for air conditioning for comfort because it's really depends on the season, it's kind of hot. And also refrigerator, freezers, especially in our restaurants when we make fresh juices or shakes. And then Wi-Fi, of course. People nowadays, especially our millennials, actually looks for connection, Wi-Fi connection. So it's very important. Ang tagumpay ng Province of Siquijor Electric Cooperativo Proscelco mula sa panahon ng kadiliman patungo sa panahon ng lubos na kaliwanagan ay hindi isang kwento ng kababalaghan. Ito ay kwento ng tunay na paglilingkod at walang humpay na pagtutulungan upang mailawan ang bawat sityo at baryo ng buong lalawigan. Yung Proscelco na it should continue to be a AAA and continue to serve the people with the heart. Yung bang talagang sincere service to the people. If you work with your heart, always the heart first, then the head, okay, everything will really go so. Sana si Proscelco, time will come na may connect na sa grid. Maging submarine cable na kami, makag-supply na kami ng continuous power supply with the consumer at an affordable cost. We keep on going. We keep on going. That's why we always climb up the ladder. We will not, with our situation now, I think we cannot go down even one step. Ang electricity is the catalyst for change. Parang catalyst for change na and development. Even then, if our terms will end and Proscelco is still there, we will always be there. So if there is a chance to still go up after 10 years, we will really assist the kids that are coming up now, the new generation, who will handle Proscelco. Even if I retire, my heart remains with Proscelco and I will forever be working for Proscelco. Sa darating na Marso sa susunod na taon, nakatakdang magretiro na si GM Laurin Malolot sa 25 taon niyang paninilbihan bilang ina o ilaw ng tahanan ng Province of Siquijor Electric Cooperative. At sa kanyang nalalabing buwan dito, ito ang masaya at taas niyang masasabi sa kooperatibang tunay nang napamahal sa kanya. Si Proscelco, may ano siya may image siya na iiba. Iba talaga. I would say iba kasi parang hindi siya yung co-op na corrupt. I would say, tanong kayo sa mga empleyado, walang ganon. Kasi inaano talaga namin yung corruption sa Proscelco. Ang butihing pinuno ng Proscelco at ang lahat ng mga empleyado nito ay tila mga alitaptap na pinagsama-sama ang liwanag bilang simbolo ng walang humpay na pagsisikap para sa patuloy na pagkislap ng buong isla ng Siquijor na kailanman ay hindi na mababalot ng kadiliman. Unlad, Pilipinas.